Yo, what's up? Panibagong araw, panibagong video tayo ngayon mga parekoy. At sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung ating tinatawag na safety valve. Kung ano ang kanyang gamit, ano ang kanyang laman, ano ang kanyang working principle, at kung saan siya ginagamit. Kung interesado kayo sa video na ito mga parekoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So unang-una mga parekoy, ang tawag namin sa safety valve na ito ay spring-loaded safety valve. Kung kaya siya tinatawag na safety valve mga parekoy kasi siya ang nagsisilbing protection ng isang system dito. So sinasabi dito mga parekoy na sa pressure gauge natin nakalagay na 5 PSI lamang. So ito ngayon yung ating safety valve. Yung safety valve natin mga parekoy ay mayroon siyang allowable pressure na 5.5 PSI. Ibig sabihin, pag may dumaan dito na pressure ng hangin na lalagpas sa 5 PSI ng ating pressure gauge, ay magkakaroon kaagad siya ng singaw upang hindi masira yung kasunod na babahagian ng hangin mga parekoy. At gaya ng sinabi ko kanina mga parekoy, ay bubuksan natin ito at pag-usapan natin kung ano nga ba yung nasa loob nito para naman ma-imagine natin kung paano siya pinapagana bilang isang safety valve mga parekoy. So ngayon ay kakalasin lang natin siya pa isa-isa para makita natin kung ano nga ba ang laman nito ng ating safety valve. At syempre mga parekoy, matapos natin itong kalasin ay bibigyan natin ito ng mga pangalan para ating ma-familiarize kung ano nga ba ang mga gamit sa loob nito mga parekoy. Sa pagkakalas nito mga parekoy ay kaunting ingat lang kasi ang loob nito ay mayroong spring at ito yung nagbibigay ng pressure. Ingatan natin mga parekoy dahil kapag natanggal na yung inlet natin at baka tumilapon yung spring at hindi natin ito mapigilan. At sa puntong ito mga parekoy ay ating itong ihiwalay pa isa-isa yung mga loob nito para mabigyan natin ng pangalan at syempre mai-discuss natin pa isa-isa mga parekoy kung ano ang kanyang tulong o kung ano ang kanyang gamit sa loob ng ating safety valve mga parekoy. So ayan, pinakaulo ng ating safety valve mga parekoy ay tinatawag natin itong cap nut. Ibig sabihin siya yung pinakatakip ng ating split adjusting screw sa loob at saka yung lock nut. So itong katawan naman mga parekoy, tinatawag natin itong valve body or yung minsan tinatawag natin itong bonnet. So itong sa baba mga parekoy, iba naman ito. So sa bandang bahagi ito, yung sinulatan ko parekoy, ito yung tinatawag natin na outlet. Ibig sabihin dito sisingaw yung ating exceeding pressure mga parekoy. At mamaya-maya lang mga parekoy ay pag-usapan natin kung ano yung exceeding pressure at saka yung allowable limit mga parekoy. At etong bilog naman na ito mga parekoy, ito yung tinatawag naman natin na spring washers. Sila yung nagbibigay ng guide ng ating spring para hindi siya makaalis sa kanyang spindle. So ito yung sinasabi nating spring mga parekoy na humahawak ng pressure. So ito dalawang spring washer, magkabilaan sila para magkaroon talaga ng isang straight na pagkaka-align yung ating spring mamaya. So ito naman parekoy, tinatawag itong disc or minsan mas kilala bilang feather. So ito yung sinasabi kong spindle mga parekoy kung saan nagbibigay siya ng alignment sa ating spring, kasama na dyan yung ating spring washers mga parekoy. So ito naman yung ating inlet mga parekoy, ibig sabihin dito pumapasok yung ating pressurized media mga parekoy sa ating hangin, kung saan bago siya papasok or magkakaroon ng pressure sa loob ng ating safety valve. So basically mga parekoy, bago pa siya makapasok sa ating pinaka-safety valve ay magkakaroon muna ng pressure dito sa ating tinatawag na pressure sensing area. Ibig sabihin dito muna sila magkukumpul yung ating pressure kung saan mayroong allowable limit dito bago magamit yung ating safety valve at mailabas yung ating tinatawag na exceeding pressure. Sa kabilang bahagi naman mga parekoy, itong tinanggal ko, ito yung tinatawag natin na lock nut or yung split adjusting screw. Ibig sabihin mga parekoy na yung pressure natin, yung ating allowable limit ay pwede natin itong adjustan depende sa pressure kung saan at kung ano natin ito ginagamit. So mga parekoy, itong maliit, ito yung tinatawag natin na lock nut. Ibig sabihin pag nagkakaroon na tayo ng set ng pressure ay pwede na natin siyang higpitan para hindi na siya magalaw. So dito tayo nag-a-adjust, ibig sabihin ito yung ating split adjusting screw.
So generally mga pare ko, yan lang yung laman ng ating safety valve, kung saan siya ay isang spring loaded safety valve. So ngayon ay susubukan natin itong ibalik para may discuss na natin kung ano naman yung kanyang working principle mga pare ko. So unang-una sa pagbabalik dito, unahan natin ikabit yung ating split adjusting screw para ma-adjust natin kung depende sa allowable pressure o yung allowable limit na ating kailangan mamaya. So ayan, pag naikabit na yan mga parekoy, ay pwede na nating ibalik yung ating spindle, kasama ng ating spindle yung ating spring washer, at andyan yung ating spring, at syempre yung sa itaas naman na spring washer mga parekoy, para naman yung ating spring ay hindi siya makagalaw at magkaroon talaga tayo ng straight at tamang setting ng ating spring mga parekoy. So siguraduhin lang na talaga natin mga parekoy na yung ating washer or yung ating spring washer ay nakalagay ng tama doon sa ating spring, para mamaya ay hindi tayo mahirapan sa pagpasok nito. So ang diskarte nito mga parekoy ay atin itong ipapasok doon sa ating ikinabit kanina na split adjusting screw. So ayan, kung mapapansin nyo, yung ating ulo ng spindle ay ipapasok na natin sa ating split adjusting screw, para mamaya ay pwede natin itong adjustan depende sa ating allowable limit na gagamitin mga parekoy. So ayan, pwede na nating ibalik yung ating disc or feather mga parekoy, at dito sa may napapansin nyo, mayroon siyang tatlong paa, at dito namumuo yung ating tinatawag na pressure sensing area. At dahil dyan, siya yung nagsisilbing sensing area dito, at siya yung mag-aangat at magbababa, magtutulak ng spring pag nagkaroon tayo ng exceeding pressure mamaya mga parekoy. So ibig sabihin lang talaga parekoy na dapat yung ating disc ay magkaroon siya ng positive seating doon sa ating inlet. Ibig sabihin, pag mayroon tayong positive seating dito, ay magkakaroon tayo ng ensure na wala talagang leakage. So ngayon ay pwede na nating ikabit balik yung ating lock nut mga parekoy. At pinaka-purpose lamang ng ating lock nut mga parekoy ay kapag nagkaroon tayo ng adjustment dito sa ating split adjusting screw, ay pagkatapos natin itong i-adjust ay pwede natin siyang higpitan gamit ang lock nut para hindi na ito magalaw kung mayroon mang sakaling may vibration o ano man yung pwedeng mga posible na makagalaw ng ating allowable limit mga parekoy. So ngayon ay ibabalik na natin yung ating pinaka cap nut mga parekoy. A few moments later. So ayan, tapos na yung pahinga natin mga parekoy. Ngayon ay pag-usapan na naman natin yung ating last topic dito, kung ano nga ba yung kanyang working principle mga parekoy, kung paano gumagana dito yung ating exceeding pressure, yung ating allowable limit, at kung iba pang pwede nating pag-usapan dito mga parekoy para malaman nyo yung kanyang gamit talaga. So ngayon, pag-usapan natin working principle of a safety valve mga parekoy. So kagaya ng intro natin kanina mga parekoy, meron tayong T-fitting dito mga parekoy. Ibig sabihin, dito papasok yung ating tinatawag na pressurized media mga parekoy. So kanina, ginamit natin na pressurized media kanina yung hangin, kasi nga yung hangin yung pumapasok sa ating safety valve kanina mga parekoy. So ngayon mga parekoy ay magbibigay tayo ng isang example ng isang pressure limit, para mamaya ay pwede natin itong pagbasihan kung kailan nga ba nagagamit yung exceeding pressure at saka yung allowable limit natin. So ito sa bandang bahagi na ito yung tinatawag natin na pressure sensing area. So ibig sabihin mga parekoy, pagpasok ng pressurized media dito ay mamumuo yung pressure. So kapag lumagpas tayo sa pressure na yan mga parekoy, aangat na yung spring dyan. So dyan na yung papasok yung ating exceeding pressure. So let's take an example mga parekoy. Let's assume na yung ating normal pressure sa system ay mayroon siyang 18 PSI mga parekoy. So kapag sinasabi nating 18 PSI mga parekoy yung ating normal, ibig sabihin yan na mayroon tayong 18 pounds per square inch dito sa ating pressure sensing area. So yan yung maximum talaga na pressure mga parekoy bago pa magbukas yung ating disc mga parekoy, para magkaroon tayo ng singaw dito.
So dahil 18 PSI mga pare ko yung ating allowable limit dito, ay siyempre mas mataas sa 18 yung ating tinatawag na popping pressure o yung pressure mga pare ko na magkakaroon talaga tayo ng buong pagsingaw ng ating disc or feather mga pare ko. So ipalagay natin 20 PSI yung ating popping pressure dito. So dahil nga 18 PSI mga pare ko yung ating positive seating nung wala talagang singaw, yan yung ating pinaka maximum. So ngayon mayroon tayong tinatawag na 18.5 to 18.9 na PSI. Ibig sabihin may bahagyang pagbukas ito, bahagyang pagbukas at bahagyang pagsara. Ibig sabihin pag simmering pare ko yung pinakaano nito ay nagbubukas, nagsasara lang siya sa pinakamadaling panahon mga pare ko. So ibig sabihin hindi siya nagtatagal sa pagbukas ng 18.5 to 18.9 PSI mga pare ko. So ibig sabihin mga pare ko, pag mayroon na tayong 19 PSI dito at hindi na siya napabilang sa ating tinatawag na simmering, ay tinatawag na natin siya ditong positive feeding mga pare ko. Ibig sabihin yung pagbukas ng ating disc dito ay hindi na pabahagya, kundi mayroon na talaga siyang buong pagbukas sa 19 PSI mga pare ko. So dahil meron tayong 20 PSI na popping pressure mga pare ko at meron din tayong 19 PSI na positive feeding, ibig sabihin dito mga pare ko ay makakalculate natin kung ilan nga ba yung ating tinatawag na blowdown. So dito pare ko meron tayong 1 PSI na blowdown of valve mga pare ko. Ibig sabihin mga pare ko na meron tayong isang PSI dito na kung saan nagkakaroon talaga ng buong pagtaas at pagbaba ng ating barbula para makalabas yung ating exceeding pressure mga pare ko. So ganyan yung kanyang working principle mga pare ko. So yung blowdown mga pare ko, napaka-importante yan dito sa ating tinatawag na safety valve mga pare ko, dahil nga ang popping pressure natin ay hindi dapat magkapareha or magkatugma sa ating positive feeding mga pare ko. Kung bakit ko ito nasabi mga pare ko, dahil yan para naman magkaroon ng interval yung ating safety valve kung saan nga ba siya aangat at kung saan siya bababa. So ngayon ipalagay natin sa isang example mga pare ko, ay yung ating popping pressure ay 20 at saka yung ating positive feeding naman ng mga pare ko ay 20 din. So ibig sabihin hindi ma-predict ng ating safety valve mga pare ko kung saan siya aangat or kung saan siya bababa, kasi nga mayroong isang setting lamang naka 20 silang dalawa. So kapag ito ang nangyari mga pare ko, ito ay maging delikado sa ating safety valve, dahil nga may tinatawag tayo ditong shattering or yung tinatawag natin na machine gunning. Ibig sabihin patuloy dito yung pag-akyat at pagbaba ng ating disc at posible niyang masira yung ating positive seating mga pare ko. So dapat talaga na magkaroon tayo ng tamang popping pressure, iset natin tsaka yung ating positive feeding, at paano yan maset ay siyempre doon yan mag-a-adjust sa ating split adjusting screw mga pare ko. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway marami kayong natutunan sa video na ito, at huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito.